Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang araw rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay pang-19 na araw at welcome sa araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang profile ko para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Itutuloy po natin ito sa Surah Al-Imran pa rin, ang pamilya ni Imran. Verse 71. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. O angkan ng kasulatan, bakit ninyo binabalot ang katotohanan ng kasinungalingan at itinatago ninyo ang katotohanan habang nalalaman ninyo ito? Sinabi ng ilang grupo mula sa angkan ng kasulatan, maniwala kayo sa ipinahayag sa mga nananampalataya sa umaga at tanggihan ninyo ito sa gabi upang talikuran nila ang kanilang relihiyon. Huwag kayong magtiwala liban na lamang sa siyang sumunod sa inyong relihiyon. Sabihin, tunay na ang gabay ay ang gabay ni Allah. Kinatatakutan ba ninyong mga Hudyo na maaaring mabigyan ang sino man ng tulad ng ibinigay sa inyo at sila ay makikipagtalo sa inyo sa harap ng inyong Panginoon? Sabihin, tunay na ang biyaya ay nasa kamay ni Allah. Ibinibigay niya ito sa kanyang naisin. Si Allah ay nakaaarok sa lahat at nakaalam. Siya ay naghirang para sa kanyang habag sa sino mang naisin niya. Si Allah ang nagtataglay ng biyayang dakila. Kabilang sa angkan ng kasulatan, lalo na ang mga Hudyo, ay yaong kapag pinagkakatiwalaan mo siya ng kayamanan ay ibinabalik niya ito. Mayroon namang kapag pinagkatiwalaan mo ng kahit isang dinar ay hindi niya ito ibabalik sa iyo, liban na lamang na manatili kang naniningil nito. Ito ay dahil sa sinasabi nila na walang problema sa amin na dayain o kamkamin ang yaman ng mga hindi nakapag-aral o ang mga Arabo. Sila ay nagsasabi tungkol kay Allah ng kasinungalingan habang nalalaman nila ito. Bagkus sino mang tumupad sa kasunduan at natakot kay Allah, ay tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga may takot sa Kanya. Tunay na yaong mga ipinagpalit ang kasunduan kay Allah at kanilang mga panunumpa para sa maliit na halaga, sila yaong walang bahagi para sa kanila sa kabilang buhay at sila ay hindi kakausapin ni Allah at hindi niya sila titingnan sa araw ng paghuhukom. Hindi niya sila dadalisayin at para sa kanila ang parusang masakit. Tunay na may ilan sa kanila ang gumagamit sa kanilang mga dila upang baguhin ang kasulatan, upang isipin ninyo na ito ay mula sa kasulatan, ngunit ito ay hindi mula sa kasulatan. Sinasabi nilang ito ay mula kay Allah, samantalang hindi naman ito galing kay Allah. Sila ay nagsasabi laban kay Allah ng kasinungalingan habang nalalaman nila ito. Hindi marapat para sa sino mang tao na si Allah ay magbigay sa kanya ng kasulatan, otoridad at pagkapropeta, at matapos nito ay sasabihin niya sa mga tao, maging mga alipin ko sa halip na kay Allah. Bagkus ang sasabihin nila dapat ay, maging mga lingkod ng Panginoon dahil sa mga itinuro sa inyo mula sa kasulatan at dahil sa anumang inyong pinag-aralan. Hindi rin maaaring utusan niya kayo na ituring ang mga anghel at mga propeta bilang mga Panginoon. Uutusan ba niya kayo na hindi mananampalataya matapos na kayo ay naging mga Muslim? Si Allah ay nakipagtipanan sa mga propeta. Anumang ibigay ko sa inyo na kasulatan
at karunungan, at pagkatapos ay dumating sa inyo ang sugo na nagpapatibay sa anumang tangan ninyo, ay marapat na maniwala kayo sa Kanya at tulungan siya. Sinabi ni Allah, kayo ba ay tumatanggap sa ating kasunduan? Sinabi nila, oo, tinatanggap namin ito. Sinabi ni Allah, kaya sumaksi kayo dahil ako ay kasama ninyo na kabilang sa mga saksi. Sino mang tumalikod matapos ito ay sila ang mga suwail. Iba pang relihiyon, liban pa sa relihiyon ni Allah, ang hangad nila. Samantalang sa Kanya sumuko ang lahat ng nasa kalangitan at lupa, ng kusang loob man o sapilitan, at sa Kanya sila ibabalik. Sabihin, nananampalataya kami kay Allah at sa ipinahayag sa amin at sa ipinahayag kay Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, sa mga propeta ng 12 angkan ng Israel, sa ipinahayag kay Moises, Jesus, at mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Hindi kami nagtatangi-tangi sa kahit sino sa kanila, at kami sa Kanya ay mga Muslim. Sino mang maghangad ng iba pang relihiyon liban pa sa Islam ay hindi ito tatanggapin mula sa Kanya, at siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga talunan. Paanong gagabayan ni Allah ang mga taong nawalan ng pananampalataya matapos silang manampalataya at sumaksi na ang sugo ay tunay at dumating sa kanila ang malilinaw na patunay? Si Allah ay hindi naggagabay sa mga makasalanan. Sila yaong ang gantimpala nila ay ang sumpa ni Allah, ng mga anghel at ng mga tao lahat-lahat. Sila ay mananatili rito habang panahon. Hindi pagagaanin para sa kanila ang parusa at hindi sila palulugitan. Liban na lamang doon sa mga nagbalik loob matapos ito at nagsaayos, tunay na si Allah ay mapagpatawad at maawain. Tunay na yaong mga tumalikod sa pananampalataya matapos nilang manampalataya at tumindi sa hindi pananampalataya ay hindi tatanggapin ang kanilang pagbabalik loob. Sila ang mga naligaw. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas po natin tutuloy ang karugtong. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan naman tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.